Dumating na ang prinsesa. Sino ka ba? Hi, ako si Betty, ang bagong dalaga. Sino ba ang nag-hire sa inyo? Ang tatay mo, Dr. Roberto. Ang tatay ko lagi ang hiring. Pagbibigay ng pagkakataon kay Gentila. Oh, tapusin mo na ang trabaho. Kumusta anak ko? Kumusta naman ang mga binili? Ang sarap ng nanay, bumili ako ng bagong iPhone. Shake. Napakagandang anak na babae, pero itago mo na, okay. Hindi makita ng tatay mo. Sige na nga. Ikaw. Nakilala mo na ang anak ko, di ba? Oo nga madam. Siya, napakaganda nito, di ba? Pero medyo komplikado, alam mo ba? Sa tingin ko, ito ay isang bagay sa edad. Naiintindihan ko, itinatago ko ang mga bagay. Maghintay ka doon, kausapin kita. Kung ang asawa ko, magtanong ka, nasaan ang anak ko? Sasabihin mo na siya ay nasa godmother. Pag-endorso. Sigurado ka ba? Kinu-question mo ba ako? Pasensya na po. Hello my love. Hello my love. Okay. Okay. Isang bagay ang sinasabi. Nasaan na po ang anak namin? Ang aming anak na babae. Nanatili maghapon sa bahay ng godmother. Ang anak namin, oo, marunong mag-enjoy sa holidays, di ba? Okay, sabihin mo sa akin ang iba pag-ibig. May binili ka ba ngayon sa card ko? Ito ay dahil ang ilang mga bagay ay nakarating dito at Pag-ibig. Ay, bumili ako ng mga gamit. Nakailangan ko at ilang gamit para sa bahay din. Iyon na nga iyon. hindi, walang problema, hindi. Okay, mamaya mag-usap tayo, kaya, halik. Okay, halik, aking pag-ibig. Ngayon ang dalaga na ito ay magkakaroon ng, nagawin mo ang trabaho mo ng tama. Batang babae, ano ba ginagawa mo? Pinaplansya ko lang ang mga damit na ito at itinapon mo lahat sa sahig. I'm justifying your salary na binabayaran ka ng tatay ko. Ngayon kailangan mong tiklop muli ang lahat. Pero hindi tama yun, girl. Hindi mo ginagawa yun. Oh, at kailangan mong maglaba. Okay. Pero hindi tama yun, sasabihin ko sa tatay mo. Makikita mo na. Ano po ang sasabihin niyo sa asawa ko? Tinapon lang ni Julia lahat ng damit ko. Napadaan lang ako. Mrs. Renata, lahat ng bagay sa lupa. Hindi tama yan. Bagay na bagay sa edad yan. Pero wala kang sasabihin sa asawa ko. Pero maganda sana, di ba? At least maayos niya ito sa takdang panahon. Tingnan mo, may sasabihin ako sa iyo. Kung may sasabihin ka sa asawa ko, hindi ka na nagtatrabaho dito. Naiintindihan mo ba ako? Excuse me po. Ma, hindi mo talaga nagustuhan ang maliit na dalaga na ito, di ba? Hindi naman talaga, anak. Alam mo na ang iyong ama ay umuupa ng ilang mga tao na hindi kumakatawan sa amin. Paano kung gawin din natin ang ginawa natin sa ibang maids? Perpekto, anak na babae. Kaya pala proud ka sa akin, alam mo ba? Kaya nga, gagawin mo, kunin mo ang pera ng tatay mo, ang mga hiyas, at ang Rolex watch. Pag-endorso, okay na. Para makaalis ka na, anak ko. Pwede po ba kitang kausapin? Oo, Donna Renata. Gusto ko pong humingi ng paumanhin sa inyo sa nangyari doon sa kwarto kasama ang anak ko. Sige, Mrs. Renata, naiintindihan ko. 5 anak ang pinalaki ko. Alam ko kung ano ang pakiramdam na iyon. Ang hirap talaga. Ang gusto ko lang ay huwag mong kalimutan. Ano ang sinabi ko sa iyo sakaling hilingin ng aking asawa ang aking anak na babae? Oo nga. Napakaganda. Perfect na. Excuse me po. Hi po Beth, okay. Okay ka lang ba, Dr. Roberto? Kamusta ang bagay dyan? Maayos ba ang pakikitungo ng pamilya ko sa'yo? Sabihin na natin na, halos maayos na rin. Dumating ka na, aking pag-ibig. Hello my love, okay. Okay na. Ay, so kumusta naman ang mga bagay-bagay dito? Pinakamahusay na imposible. Nagkaayos talaga si Beth at ang anak namin. Di ba? Naiintindihan ko, may sorpresa ako sa'yo. Pero ngayon kailangan kong ipahinga ang mahal ko. Sige mahal ko. Kaya mahal kita. Lagi kang puno ng sorpresa. Balik na ako, okay. Renata.
Ano iyon, mahal ko? May nakuha ka ba dito? Hindi, pag-ibig. Halos hindi ako magulo sa mga gamit mo. Ito ay na ang pera ay nawala. Ang alahas, pati ang Rolex watch ko. Pag-ibig. Wala akong nakitang pumasok dito. Endorsement. Mabuti. Tanging ang dalaga. Hindi isa si Beth sa mga bagay na yon. Buo ang tiwala ko sa kanya. Alam mo naman na sa panahon ngayon hindi na natin mapagkakatiwalaan ang lahat. Ama. Nakita kong kinakabahan ang maid na naglalagay ng kung ano sa bag niya. Oo nga, pag-ibig. Sa tingin ko mas mabuting makita mo ang nangyari. Repasuhin mo ang kanyang petaka, Itay. Beth. Tingnan ko ang bag mo. Pero bakit ganyan, Roberto? Tingnan ko ang bag mo. Alam ko ang ginagawa ko. Oo nga, huwag mag-atubili. Ano ang ibig sabihin yan, Beth? Hindi sa akin yan, Mr. Roberto. Siyempre hindi sa iyo yun. Nagnakaw ka. Wala naman akong ninakaw. Love. Tatawag na ako ng pulis. Hindi, pag-ibig. Hayaan mo akong tumawag. Tama ka nga. Wala na tayong ibang mapagkakatiwalaan. Mr. Roberto, wala akong ninakaw. Alang-alang sa Diyos, isinusumpa ko. Mr. Roberto, wala naman akong ninakaw. Pero nakita ito ng sarili niyang mga mata ng anak ko, di ba, anak? Iyon ay oo, ama. Nakita ko ito ng aking mga mata. Pero inosente ako. Oh, pag-ibig. Tapusin na natin ito ha. Malapit na, malapit na. Pakiusap lang po. Alisin mo na siya dito. Oo. Maghintay. Pwede mo isama ang asawa ko. Baliw ka ba? Sapat na para sa akin. Tatapusin ko na ang show na ito ngayon. Pero anong show? Sa katunayan, hindi maid si Beth. Hindi siya o ang dalawang pulis. Itinakda ko ang lahat ng ito dahil kailangan kong makita ito ng sarili kong mga mata. Walang maid na tumigil dito sa bahay. Ngayon ikaw, Renata, minamaltrato mo ang mga tao, ayos lang yan. Sanay na ako. Alam ko na, pero ang pag-corrupt sa anak ko. Oh, pag-ibig. Ganun lang talaga. Patawarin mo ako. Ngunit, ikaw, mga taong hindi namin kayang bayaran ng pamilya namin ang mga kinuha ko. Kami ay isang pamilya tulad ng iba, Renata. Ang argumento ninyong ito ay nagpapakita lamang kung gaano kakababa at nasisilaw. Ngunit huwag mag-alala dahil simula ngayon ay magbabago ang mga bagay. At ikaw, Julia, matututuhan mo rin ang iyong aral. Mula ngayon, mag-public school ka na. Wala, ama. Ay, at isa pa, maaari mong ibalik ang iyong telepono. Dahil mula ngayon, basics lang ang makukuha mo. At ikaw, Renata, since ayaw mo ng maid dito sa bahay, ikaw ay magiging, ngayon na, lahat ng gawaing bahay ay gagawin mo. Ang nakita ko dito ngayon, tingnan mo, talagang pananghinaan ako ng loob. Pero dahil pamilya kami, hindi ako sasuko. Ipipilit ko na lang. Ikaw, pwede na kayo, folks. Salamat. Magkita tayo sa Lunes. Ang pamilya ang pinakamahalagang bagay na mayroon ng tao sa buhay. Ngunit bilang isang ulo, dapat nating gabayan siya sa tamang landas. Kahit na ang mga diskarte ay napaka-drastic. Sa tingin mo ba tama ang ginawa ko sa pagkuha ng lahat sa kanila? O dapat ko bang bigyan ito ng pangalawang pagkakataon?